si Jay Guevara, sana nanonood siya dito. Binanggit daw ni Coach Jarrett. Ito ha, sinabi daw ni Coach Jarrett na kesyo laos or ano ba na, I forgot the exact word. Nabubulok na yung channel ni Jay Guevara. Alam mo, ganito lang yan. Mag-download kayo ng TubeBuddies. Ito ay makikita mo yung views. Dito makikita mo yung may graph yan. Kuwari ako, dinownload ko yun. Makikita ko, pag pumunta ako sa channel ni Coach Jarrett, kung ano yung views niya at kung ano yung views ko, may ko-compare. Tinry ko yon kasi nilait naman niya din si Papakita ko yon sa bukas, sa Monday ng gabi. Nilait din naman niya si Coach, si Jay Guevara. So, ibibigay ko na sa inyo yung Nung tiningnan ko yung kay Coach Jarrett, wala ho sa kalahati ng views ko. Lifetime views and monthly views. Wala sa kalahati. Bakit ko sinasabi to? Hindi para ipagyabang. Sinasabi ko ito para ma-realize niya yung lugar niya. Ob-ob ho siya. Mahinang utak. Walang alam. Higit sa lahat. Ano ho siya? Latak, ika nga. Latak sa vlogging industry. Bakit ko sinabi ito? Hindi para iangat ang sarili ko. Pero since ginanon naman din niya si Jay Guevara, ako ngayon magsasalita. Bakit ko pinanunood si Jay Guevara? Kung napansin nyo, madalas ko siyang banggitin dito. Ako, very observant ako sa mga vloggers. Alam ko kung sino yung taong may utak at kung sino yung taong for the views lang. Yung pinuprolong lang niya yung kanyang content para humaba ng 10 minutes, 8 minutes, tapos pwede siyang maglagay ng mga ads sa gitna. Kasi ganyan ang style ni Libayan. Paabutin lang ng 8 to 10 minutes para pwede siya mag-add sa gitna. Kasi pag less than 8, hindi ka pwede maglagay ng ads sa gitna. So maraming vloggers dyan, iisa topic, pahabain ng 10 minutes. Tapos, vlog uli. Diba? Ganon. Personally, eto, ngayon ko lang sasabihin to, ba't ko pinanonood si Jay? Ino-observe ko kasi yung mama may utak. Kung nilalait ni Coach Jarrett si Jay Guevara, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ako, na times 2 ng views ni Coach Jarrett, sasabihin ko sa inyo, nakikita ko si Jay Guevara na may utak. May common sense. Okay? Hindi ka ba natatakot, banat bay, na baka pagdating ng panahon, magbago yan si Jay Guevara? Okay lang. Kasi tandaan nyo, ang sinasabi ko dito, may utak. Yung prinsipyo, susunod ho yan. Okay? Yeah. Unless, maging for the vision in the future, di banatan natin. Kasi pwede namang may utak ka, pero ginagamit mo sa mali. May utak si Jay Guevara, may common sense ho si Jay Guevara. Bilang mas mataas ho dito kay Coach Jarrett, sasabihin ko sa inyo, sablay ho si Coach Jarrett. Tama yung sinabi ni Jay Guevara, kalilipat lang niya sa politika, kaya naman hindi pumipick up pa. Karamihan ng algorithm niya, yung kanyang followers ay nanggagaling po, walang iba kung hindi sa TVJ. Eventually, magbabago yan. Depende ho yan sa kanyang galing. Okay? Pero ngayon pa lang, nakikitaan ko na yung potential yung mama. Kaya nga, ito yung bagay na, alam nyo, bilang manager ng talent group ng Mocha Girls, hindi naman siguro mapapagkaila na dekada na ho kaming tumagal sa industriya at dumaan na kami sa pandemya. Buhay na buhay pa rin po ang Mocha Girls. In demand pa rin sa mga entertainment. So, ibig sabihin ko, hindi ho mapapagkaila. Yung bilang manager, may mata po ako pagdating po sa picking good people. My talent, not just the vlogging talent, my gift.
is bringing a simple person paangat. Yan po ang aking masasabi kong gift po. Kaya marami sa mockers na nagdaan. Wala ho sila dati. Mga tambay. Marami ho dun sa mga yon. Mga tambay, wala naman po masyadong kung ano-ano buhay. At eventually, naiangat namin. Hanggang sa may iba, naligaw ng landas, yung iba graduate. Okay? Hindi ko na usagutin ho yun. Kasi pag ikaw, bibigyan ka lang ng oportunidad, yung response mo, nasa sayo na yun. Gayon din dito sa vlogging industry. Pag nakakita ko ng isang taong may talent, may common sense, nakikita ko na kagad. Yan yung nakita ko kay Jay Guevara. Meron ho siyang talent. Katulad din ho nang nakita ko kay Coach Oli at saka kay Boss Dada. Kaya nga ginaguide ko sila eh. Ginaguide ko sila, ito dapat yung gawin, ito dapat yung bilhin. Kasi very technical po ako. Technical in terms of equipment, in approaching people. I can bring in entertainment at the same time educational in terms of politics. So yun yung isang bagay na nakita ko. Pag ako, pasensya na kahit doon sa ibang mga kasamahan natin na pareho ng ating political lineage. Alam ko ang isang taong meron nito at meron lang nito. Magkaiba ho yun. Minsan, it takes a lot of effort to bring this brain into the mouth bago ilabas. Kaya lang, marami ho sa vloggers ngayon, nauuna to bibig bago isip. Yun ang totoo. So, yung mga binabanggit ko ho dito sa aking live, katulad din ho nila Spencer, ayan, si Spencer, yan nila Jojo, nakakikitaan ko po ng galing. Sana lang, yun lang ang wish ko, sana magpatuloy lang sila sa kanilang prinsipyo. Kasi ang prinsipyo, yan ang pwedeng magbago. Darating talagang panahon, ikaw ay susubukin ng panahon o ng Panginoon na magbago ka ng prinsipyo. Ibig sabihin, maaaring dala ng hirap sa buhay. Pero tandaan ninyo, hindi ho lahat ng dumadaan sa hirap sa buhay eventually natitempt pumunta sa hindi magandang bayaran, ibig sabihin. Kasi marami po dyan galing sa may hirap, galing sa paghihirap. Pero yun ho yung talagang nag-ano sa kanila, nagpa-shine. Kasi tandaan nyo, parang ang tao parang ano yan, it's either ginto o tanso. As a manager, nakakaano ko malalaman kong isang bagay. Kasi tandaan nyo, ang ginto, hindi naman mukhang ginto sa simula eh. Pag nakuha nila yung pag namina nila it looks like ordinary ano. Although, if you have the eyes for real gold, makikita mo talaga yung real gold. Kahit hindi pa siya napapolish. Yun yung nakita natin sa mga ilang vloggers nito. Kaya itong programa namin sa SMN, yan po ang aking goal. Na sinasabi ko rin nung nag-meeting po kami with SMN. Yan po yung sinasabi ko sa kanila. Sabi ko nga, let's bring in the real people in mainstream. Diba? Kasi minsan yung mainstream masyado kasing ginawang hindi ko nakakaano. Kaya nga kung papansinin niyo, minsan mas marami pang nanonood sa social media dahil mas nakaka-relate na tao. Pero kulang pa din po yun kung hindi naman may spread out through TV o di kaya cable. Dami nga nagsabi sa akin bakit ngayon kayo papasok kung kailan
walang posibleng mawala ng franchise, posibleng mawala ng channel talaga yung SMNI. Kasi nga po, ang goal ko po, habang very, very, parang back to zero ang SMNI, pagkasakasakaling nangyari yun. Kasi nga, naniniwala ako sa kanila. Habang tumatagal-tagal, habang pinanonood ko yung kanilang inoobserbahan ko, nakikita ko talaga maganda yung puso ng SMNI mula sa kanilang management, mula sa kanilang, sabihin na natin si Pastor Kibuloy, kita mo yung ano nila. Alam nyo, matagal na po kasi ako sa industriya ng network ng mga ano. Hindi ko na lang babanggitin na from different networks, naranasan ko na. Dahil tandaan nyo, yung sumuka doon, nag-regular po yan sa isang network. Kita ko yung difference between network. Merong lakas ng ABS, merong yung kahinaan, merong lakas ng GMA, meron din kahinaan. Pero, if there is one conclusion in both of them, it's all business. Sa SMNI, it's not. It's really came from a vision of one guy, which is Pastor Kibuloy, with one intention. Diba? Yung mahalin ng Pilipinas. Kaya nga diba? Yung gano'n nila, yung kanilang parang pinakatema. Kitang-kita mo. During the meeting, lahat yan in-observe ko. Ultimong from the producer to the host, to the admin, makikita mo their family. And I'm so happy to belong to that family. It's because they are really family, thick and thin. Talagang makikita mong they're fighting. Tawan-tawa nga kami, no? Hindi ko na lang siyempre mabanggitin dito. Pinag-usapan namin what happened to Mike Abe. Tingnan nyo na lang yung Facebook ni MJ, ano ba yun? Apelido niya? MJ something. Meron siyang patama doon. Hindi na lang yung pinangalanan, pero initial niya Mike M.A. Na yung mayabang, yung sakit na siya, yung pabigat na siya sa grupo. Yung MJ Mondihar, tama. Tingnan niyo sa Facebook, yung pabigat na siya. Alam mo, naramdaman ko yun nung manager ako sa Mokol. Hanggang ngayon, hanggang manager sa Mokol. Alam ko pag may pabigat sa grupo, yung ayaw mo nang pumunta dahil sa meron isang pabigat sa grupo. May talento kang pabigat sa grupo. Yung toxic, ika nga. Bakit ka nakakaramdam ng ganun? Kasi nga, you envision your group as a family. You envision your group bilang isang magandang, masayang grupo. Tapos papasukan ka ng isang toxic. Di ba? Ganun po ang nangyari nung pumasok ko si Mike Abe. Di ba? Ultimong mga guests kinamumuhi dahil sa yabang. And we saw that. Bakit pati pagkain, di mo? Akin na yung kasi nga, yung tema ng SMNI. Talaga, family. And kaya kami pumasok ngayon. Habang ayoko kasi isipin mo ba, kaya ako pumasok kasi sinasakyan ko lang yung SMNI kasi at least ngayon is a perfect timing na medyo wala. Medyo alam naman natin, suspended yung kanilang prangkisa. Sabihin parang hindi ko sila naka-on in free airwaves. So yun po. Kaya nga, tuwan-tuwa ako. And ako, honestly, sa
gentlemen, ito yung message ko sa inyo. I'm so happy to be part of your family, not your network. Ito ang talagang tunay na kapamilya. Yung isa, kapamilyang hindi binibigyan ng sapat na sahod ng mga empleyado. Ito yung pamilya mo na nakakatuwa. Mga simpleng bagay na ang gaan-gaan ng pakiramdam pag pumasok ka. Ganun yung pakiramdam. Alam niya naman yun, ramdam niyo yun pag magaan yung pakiramdam mo kasi. Diba, sa pamilya mo na lang, pag umuwi ka, bakit yung iba naglalakwat siya, ba't hindi umuwi? Kasi pag uwi mo sa bahay, hindi magaan yung pakiramdam mo. Alam mo yun. So, ano mo yun? Dito, magano yung pakiramdam. Yeah, I'm so happy na tinanggap nila ang Banateros. And ang plano ko talaga let's bring in the social media closer to the mainstream media. Ito na yun This is the new media. Diba? Ang bilin lang sa amin, ito nga kinagandahan. Kasi sabi ko, handa na po ba kayo na mabash dahil Banateros na. Alam niyo naman, hard-hitting kami. Pakiano na lang Conquer. Ano na lang? Baso? Lahat na. Anim. Ako ito yung pang red wine Tapos pa order mo sisig. Dalawa muna. Tapos, yun nga yung wag lang sabi nila, okay lang lahat. Walang problema. Hindi namin dito kinakahon o binibigyan ng instruction kung anong dapat gawin. Wag lang magmura. So, yun din ang hihingin ko sa inyo actually, mga Banateros. Mga Banateros, ito, I have a confession to make. Tulungan niyo ako na huwag magmura sa live ko para masanay na ako. Kasi minsan talaga nakakagigil. Alam na, pag maraming tanga, nakakaputang na Pero, tulungan niyo lang ako na huwag magmura kasi para masanay na ako pagdating mo sa Actually, ang gusto nga nila gabi-gabi. Pero sabi ko, hindi ko kakayanin. Baka mamaya wala na akong ma-live sa inyo. So, Tuesday and Thursday po. Pero, yung Tuesday, re-replay ng Wednesday. Yung Thursday, re-replay ng Friday. So, Tuesday and Thursday po, live po yan. So, kung ano pong mabitawan namin, yun na yun. Wala akong filter. Huwag lang magmura. Yun lang naman nasabi sa amin. Huwag lang magmura. Kasi baka ma-MTRCB na naman sila. So, let's see what will happen kung sabi ko nga sa inyo, this is a new thing. It's a learning process. It's a new thing in bringing in the bloggers. Alam mo, isa ito sa pangarap namin ng mga kanina. Diba, ang pangarap namin noon ay magkaroon ng accreditation ng social media bloggers. Yun ang pangarap namin sa Malacanang. Hindi ko namin nagawa dahil napigilan mo kami ng Malacanang press cartel. Totoo naman yan. Nung gusto namin maglagay ng bloggers, social media, pinigilan kami ng USEC na nag-handle ng Malacanang press cartel. Kesa sa magkagulo-gulo at maapektuhan si PRRD. Kasi yun naman ang main concern namin. Ayaw na maapektuhan yung balita kay PRRD. Sabi namin, ang pinayo na lang namin, i-live na lang talaga yung mga salita ni buo ni PRRD. Para at least, doon na lang kukuha yung vloggers at hindi chap-chapin. Ang ginagawa ng mainstream media nung sinachap-chap nila, minimisquote nila si PRRD kasi yun ang hiling nila para controversial. Pero kami hindi. Since sa social media kami, kita namin yung buong speech, mahihimay na natin, di ba? Jay Guevara, ikaw ang topic ko kanina. Panoorin mo from the beginning.
Eh kasi nilait ka eh. Nilait ka di ba ni Cash Jarrett? Ngayon, kaya nga, mag-download ka ng Tube Buddies. Okay? Meron yung free and meron yan na monthly. Yung free, okay na yun. Tube Buddies, makikita mo yung comparison. Kinumpare ko yung views niya sa views ko. At sinasabi ko nga dito, wala sa kalahati yung views niya sa views ko. Ibig sabihin lamang po, I have the authority to say which is good vlogging or not good. Kasi wala nga siya sa kalahati ng views ko. Lifetime and monthly. Makikita niyo ho yan. Pwede ba kaya kong i-post yan at kaya kong i-post yung kanya. I-discuss ko pa yan sa Monday. Pero pinakita ko lang doon na I have the authority to say which is good vlogging and bobo vlogging like yung kanya. Yung sa'yo, good vlogging yung sa'yo. Yung sa kanya, bobo vlogging. Sinasabi niyang bulok ka, pero sa totoo lang, yung utak niya bulok. Nagkataon lang kasi, bagong lipat ka sa politika, naturalmente, yung views mo mababa pa. Kasi nga, yung algorithm, hindi pa dinidistribute ng YouTube sa mga taong mahilig sa politika. Nandun ka pa rin sa TVJ. E syempre, because of that, hindi lilipat sila sa views. So, hindi sila manunood. That's normal. Magbabago rin yun eventually. Just retain your sound mind o yung common sense mo and your principle and your argument. And ang nakikita ko lang naman na for improvement, yung mga terminology pagdating ko sa politika, sa vlogging. Diba ko? Kasi siyempre, iba ang mundo ng showbiz, iba ang mundo ng politika. Eh, ganun din naman po ako nung simula. Ang dami ko rin ako nga, alam niyo kung para lang may kwento sa inyo kung paano ko ginagawa. Sabi ko nga, di ba, nung high school, college, graduate ako ng bobo in terms of academics. Pero matalino ako pagdating sa music. Kasi nabuhay ako ng pagiging musikero. Nabuhay ako ng pagmamanage. Yung sabihin, hindi ako bobo. Bobo lang ako sa academics. Kasi ayoko aralin. Ba't nung nagpolitika ako? Sabi ko, tanginan to. Kailangan ko pa pala mag-aaral. Literally, inaaral ko po. Batas. Binabasa ko pong paulit-ulit. Tinitingnan ko. Hahanapan ko ng reference kung anong explanation sa particular na batas natin. Ganun eh. Ayun, technical. That's the term, technical. Ganun kasi. Para at least, kasi alam mo naman yung simple logic na eto ang dahilan eh. Kaya lang, kailangan mo makita saan ang galing yun. Anong merong instances in political history ng Pilipinas, pinanggalingan yun. O di kaya from a law. Kailangan mo makuha yun. So, aral ka, Google ka, research ka. Yun, madali na lang yun. Aral lang po yun. Pero yung logic at argument mo, yung common sense mo, yan, medyo minsan the way na kinalakihan mo, gift, ika nga, or nakuha mo lang mula ng bata. Nagkataon, itong si Cash Jarrett, halatang walang utak. Sorry pero yun talaga eh. Hindi ko siya lalaitin dahil for the sake of lalaitin. Kaya mantakin mo Utang ina, nanalo na't lahat ng presidente niya. Loyalista na lahat yung sabi niya 31 million, marami sila, bla bla bla. Bakit kalahati lang ang viewers sa akin? Yung kandidato ko nga talunan. It's because of the brain. Ulitin ko hindi ko nilalait siya at inaangat ang sarili ko para lang iangat yung sarili ko. Sinasabi ko to, it's because to defend you and saying, hindi bulok ang utak mo na tulad ng sinasabi ni Coach Jarrett. Siya ang bulok ang utak. Yun ang totoo. Nagmura ka. Hindi naman mura ang bobo at saka tanga. Ang mura yung putang ina. Ganun. O kaya gago, ulo. Yun ang mura. Minsan video yun. Yung in-explain ko o yung kay Coach? Di ba yung sinasabi mo na bulok yung sabi mo,
na parang sinabihan ka na yung views mo mababa or ano, yun yung kinokomento mo. Kaya ngayon din ang encouragement ko sa mga vloggers. Ito sa lahat ng vloggers. Sana mapanood nyo to. Yung vloggers ng DDS. Huwag tayo maghilahan ha. Hindi porket ang Banateros kinuha sa SMNI, titignan nyo na. Kasi marami, hindi pa rin maiiwasan na merong mga ma-offend o hindi naman ma-offend. Sabihin na natin yung word is maiinggit dahil sa accomplishment ng Banateros. Wag po. Dahil unang-una sa lahat, we are there to represent you sana. We are there to also help you. Pero kung paiirali natin yung inggit, wala akong mangyayari sa atin. Gagaya lang din po tayo dun sa mga Ensimada vloggers na nagkainggitan at nagkasiraan. So, I expect from the different vloggers to support us because we will, the Banateros, we will support you. We will also help you. Pagdating ng panahon, gusto ko nga kayong i-guess doon. Pag na-establish na kami, syempre, hindi pa namin alam yung paano yung takbuhan doon, di ba? Syempre, makikisama pa muna kami sa SMNI. Pag alam na namin yung takbuhan doon and we have the authority to say what we want. Although, hindi, we have the authority to say what we want. I mean, in guesting, hindi ko alam pa kasi yung takbo pa paano kami mag-guess, paano, yung mga technical. Pag eventually na-establish na yun, gusto namin talaga masama ang ibang mga social media from time to time. Ano? Sabi nito, boss, halata ang bulletproof mo. Hindi ko bulletproof yun. Wait lang po. Actually, marami po akong iniisip na gagawin mo doon. At kung meron o kayo suggestion, Jim Lord, salamat po. Sa mga lahat na nag-congratulate, maraming salamat po. Atin po ito. Yun po yung sinasabi ko dito, atin po ito. Sa inyo po itong ganitong klaseng, itong programa na po ito, para po sa ating mga Pilipino. So, pag bumotor po ito, hindi po ito bulletproof. The next performance will start momentarily.